Hello, hello, Leo Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 3 hanggang 9. Happy birthday sa mga nag-celebrate po ng Leo birthday today at saka sa mga susunod na araw sa span ng time na ito. Ano pong handa? Ano pong ang mga wini-wish mo? Nako, hope your dreams and your desires will come true. Enjoy nyo po ang special day ninyo. Okay? But first, meron ka bang isang tanong na balak mo masagot? Hawakan mo yan, ihanda mo yan. Sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guide us for today. Your cards for the week. Nice. Siya nga pala mga mahal kong Leo, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Alam nyo naman, yan lang yung tanging paraan para, alam nyo, masuportahan nyo po ako every time na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping your ads. So, in the background of your reading, meron kang the Eight of Wands. Uy. Merong bibilis this week. Nakita ko yung pagdating, pag-andar, or parang merong dadapo sa'yo na isang balita. Ang Eight of Wands po ay deliverer of good news. No? So, asahan mo yung mabilis na acceleration ngayon. Halimbawa, this week, biglang dumating na yung tawag ng confirmation ng result sa exam. Akala mo next week pa pero dumating ngayon. O halimbawa, akala mo matagal pa yung interview pero biglang tumawag na reschedule daw for tomorrow. No? Kung ano yung bilis ng isang bagay, kailangan active ka. Kailangan sasabay ka. Kailangan nandun ka din para tulayan, para asikasuhin, or para magawa na siya. Hindi pwedeng, ay wag na lang po muna, next time na lang. Kailangan gawin mo agad to kasi hindi to palaging nandyan. Maaring mapunta sa iba or lumipas, 'di ba? Many of you ay nakikita kong magka-travel. Some of you, magka-travel. So kung ano man tong gagawin mo this week, kung saan ka pupunta, kailangan puntahan daw. Because nandoon yung magandang bagay na naghihintay para sa'yo. Okay? So congratulations. In your core energy, meron kang the Two of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, this week, lilinaw na yung direksyon na gusto mong puntahan. Kung medyo nag-aagam-agam ka ngayon na parang, gagawin ko na ba yun? Parang hindi ako sigurado. Parang nakakatakot pala. Parang hirap, di ba? Pero sabi dito, lilinaw na yan ngayon. At magkakaroon ka na ng pambihirang tapang na, sige, tulayan ko na. Sige, galawin ko na. No? Parang meron ka ng action na very definitive patungkol sa andar ng swerte mo. Sa pagdating ng magandang balitang ito na parang hinihintay mo din, no? Na parang go signal siya or ticket or approval or sagot mula sa isang bagay na parang kapag ito dumating, ilalarga ko talaga. Ayan, darating siya. So kapag nandyan na, gora na. Okay? Panahon na to para kumawala ka sa comfort zone mo at maka-experience ng mga bagong bagay. Okay? The Two of Wands. Meron ka palang 2 and 2 here. Alignment. Naku, sabi dyan, salubungin mo kung ano man tong darating na para sa'yo. Panahon na para tuparin ang nakatadahanang grasya. Okay? Two of Wands, the Nine of Cups. Wow. Alam mo na, Leo, kapag lumalabas si Nine of Cups, this is a time for you to make a wish. Okay? I'm seeing 444 on my clock. Talagang protected ka. You are divinely blessed. Congratulations. Ngayon, pumikit ka na para i-wish mo yung wish na yan dahil it will come for you. Sabi dito, kung ano man tong aandar na plano at sa kadarating na balita, ito ay patungkol sa inaantabayanan mo talagang wish. Congratulations.
At the bottom, meron kang the Knight of Swords. Panahon to talaga para bumira. Bilisan ng kilos. Huwag patumpik-tumpik, huwag babagal-bagal. Panahon to be on your toes and really go for it. Okay? Congratulations. So mga Leo, tanungin kita ngayon, ano ba yung mga bagay na kulang sa'yo, na balak mong makuha at pinagdarasal mo talaga na makamit mo? I-comment mo nga, i-manifest natin, it will come to you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Knight of Pentacles. Pag-focusan mo daw yung plano mo. Meron ka pang dapat nakita dyan. No? Narinig ko yung word na i-double check, parang may mali or may kulang or meron kang maling na isulat or akala mo ganito lang yung halaga pero hindi pala or mali yung na-budget mo, mali yung calculation. Kailangan tingnan mabuti. Okay? Para yung andar, dire-diretso, para hindi ka maantala. Narinig ko rin dito na make sure na aandar ka pagdating ng bagay na yon. Kasi karamihan sa inyo, this time, baka ma-overwhelm. Baka ma-overwhelm ka dun sa gagawin, sa responsibility, sa haba ng journey, parang natigilan ka and baka hindi ka gumalaw. No? Kaya sabi dito, kapag nandyan na, kapag hawak mo na, kapag planchado na, andar, hakbang. Huwag kang ma-overwhelm dun sa dami ng aayusin. Kayang-kaya mo yan. Okay? Knight of Pentacles, clarify natin. So nga pala mga Leo, ano pong oras sa inyo today? Pagtingin mo sa orasan, that is your lucky number. Okay? Umaga ba sa inyo ngayon? Hapon, gabi, madaling araw? Comment po kayo. Knight of Pentacles, the Knight of Cups. Huy, halos kompletuhin mo na yung mga knights dito, no? Knight of Cups, Knight of Pentacles, kanina Knight of Swords. Talagang movement ito. Tungkol to sa pag-andar mo, pagbilis at pag-abante, tungkol sa mga balak mong gawin. Kaya hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat malingat. Kitang-kita ko dito yung pagsulong ng buhay mo. Okay? At the bottom, the Four of Wands. Patungkol talaga to sa growth mo, sa yung milestone, sa yung goals, no? Tutumbukin daw natin. Sabi, dedicate yourself. Kung ano yung nasa puso mo, yung sarili mo, ihanda. Kailangan mahalin mo yung journey na yan. Mahalin mo yung gagawin mo para mas mabilis, mas effective, at mas malaki yung dadatnan mo sa goal mo. Kasi kung wala dyan ang puso mo, Leo, bakit pa yan ang gagawin mo, di ba? Sabi dito, if you love that, if you cherish that, go for it, all in. Kasi alam kong hindi ka magsisisi dahil minahal mo yan. Parang ganon. Okay? In the area of what you need, meron kang the Four of Cups. Sabi dito, huwag nang balik pa ng balik sa nakaraan. Halimbawa, meron kang inaasikaso ngayon, meron kang gagawin. Yung mga reklamo mo, it's all about the past na parang, ay, buti pa dati. Mas okay pa yung noon eh. Sana pala, binalikan ko lang yung noon. Ay, buti pa dati, mas mabilis, mas maayos, mas magaan. Ewan ko ba bakit ako nahihirapan dito. Ginagamit mo na excuse yung past. Kaya nangyayari si frequency ng yung universe, no? Yung frequency mo ni universe, ang nagigets niya ay parang gusto mo pang bumalik sa past. Gusto mo pang hilahin yung past. Kaya hindi ka makaaba-abante minsan. 'Di ba? So anong lesson diyan? Learn to forgive and forget. Huwag mo nang balik-balikan, hindi mo na maayos 'yon, hindi mo na maibabalik sa dating glory 'yon. It's over sa past na 'yon. Harapin mo yung bago ng may excitement, may passion, may love. Talagang lahat ng atensyon mo'y nandoon para to make sure na lalago yun para sa'yo. Kumbaga, dapat mong maintindihan na ang kaya mo lang baguhin ay yung ngayon at saka sa future. Yung past, kahit magpakabitter ka doon or manghinayang doon, wala nang mangyayari. Past na yon. Okay? So, let's leave it like that. And let's be excited for what's more. Okay? The Four of Cups, clarify natin. You have
The Devil card. Yes, tinatali ka, Leo, ng mga bagay sa past. Lagi mo iniisip, akin yun, balikan ko kaya. Naku, parang hindi ko ata kaya, parang mas kaya ko pa yung sa dati. No? Kinakadena ka nun, kaya hindi mo mapansin or hindi mo makita yung halaga ng bagong bagay. So, set yourself free. No? Huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang limitadong space. May bago pa naghihintay. Doon ka talaga. So, palayain ang sarili sa mga takot, pagdududa, alinlangan. Palayain ang sarili sa mga maling tao, maling sitwasyon, maling career. May bagong darating. Okay? At the bottom, lovers. You really need to make a choice. Lovers is all about choices, no? Decisions, commitment, ganyan. So, dapat handa ka na ngayon na kumawala sa mga maling bagay at sabihin mong ready na ako for something new, ready na ako to accept this, to begin this, and to live my life with this new one. Parang ganon. Okay? So, isa-isip mo yan ngayon, buting tingin mo kung paano siya mag-a-apply sa life mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Two of Pentacles. Talagang pinagmumuni-munihan mo. Tinatry mo yung best mo para mag-come up sa best decision or best plan para makaabot ka dito. Ramdam ko naman na nag-e-effort ka. Ramdam ko din na nahihirapan ka sa pang-araw-araw para lang maabot to. No? Pero magaling ka sa balancing act Magaling ka sa pagtansya na, okay, gantong araw ko to gagawin, mamaya ito, bukas naman yan. Ginagawan mo ng paraan, ginagawan mo ng lusot para mapulido siya. Which is very, very impressive para sa'yo, no? Magaling ka, Leo, magaling ka. At gawin mo lang yung pagbabalanse na yan. Kayang-kaya mong panghawakan to mga bagay na ito. Huwag kang ma-overwhelm, huwag kang mabibigla, huwag kang matatakot. Damhin mo lang yung ritmo ng buhay mo, magagawa mong lagpasan kahit ano. Okay? Ngayon, ramdam ko dito yung word na decision. Na kapag decide ka na to really charge forward and take this new adventure na alam mong nandoon ang kapalaran, nandoon ang swerte, nandoon ang tutupad sa gusto mo. Parang ganon. Congratulations. Parang naihanda mo na Halimbawa, ready ka nang mag-apply sa gantong trabaho papuntang Korea. Kaya ngayon, babalansehin mo na yung bahay mo. Sino yung may iwan sa bahay? Ano yung mga dapat ko nang tapusin ng mga naiwan para yung andar ko dire-diretso. Parang ganun Meron kang hinahanda ngayon. At sabi mo, time na, okay na, prepared na ang lahat. Parang ganyan. Two of Pentacles. The Ace of Wands. Uy, uy, uy. Talagang may bagong door, bagong opportunity na ayaw mong palagpasin kasi nga maganda to, kaching-kaching to. Ikaaangat ng buhay mo to. Kaya you are now willing to sacrifice other things para lang i-entertain to. No? Parang sabi mo, okay naman na yung buhay ko, nakapag-prepare na ako, nakapag-adjust na ako, ready na ako for you. Kasi nga, maganda to, positive to, perfect to for you. So congratulations. Be brave. Be strong. Be confident. Ito na yung susi mo for greater life. Congrats po. Okay? In the area of your near future, meron kang the Sun card. Tapos na. Kapag lumalabas si Sun, this is really the happiest time for you. In the near future, antabayanan mo, 19 days, 19 weeks, or 19 months after watching this video, you're gonna be very, very happy. Living your best life. Nandun ka sa lugar kung saan payapa, tahimik, maayos. Lahat ng gusto mo, nakukuha mo sa maayos na paraan. Less stress, away from toxicity. Parang ine-embrace mo yung individuality mo. Hindi ka na nakikinig sa payo ng iba o sa opinion ng iba. You're living the life that you want for yourself. Kasi malinaw na Wala nang mabigat, wala nang gapang, wala nang struggle because you have reached the life that you want for yourself. Congratulations. Narinig ko rin dito na kung ano man tong magandang balita na nadadapo ngayon, na aasikasuhin mo ngayon, successful yan soon. Congrats po. Sun cards all about freedom, no? Enjoyment. Narating mo yung antas ng buhay mo na
Masaya ako dito, kontento ako dito, akin to. Parang ganun. Narinig ko rin soon, meron sa inyo magbabakasyon. Either uuwi ka ba ng Pilipinas or pupunta ka ng probinsya to enjoy, to unwind, to have fun. Parang ganyan. Sun, the Hierophant. Uy, pagtaas talaga to ng buhay. Kitang-kita ko yung hagdanan to the next level. Parang ganyan. So congratulations. Kung ano naman tong magandang balita or magandang outcome na sasapitin mo, iaangat ka nito sa next level ng life. Six of Cups, yes, talagang triumph over obstacle. Nalagpasan mo yung mahirap na parte. Ngayon ka palang tatravel, ngayon ka palang gagalaw, pero kita mo naman dito, sinasabihan ka niya na paldong-paldo, successful siya. Congratulations. In your challenge, meron kang the Lover's card. Nako, meron daw mga bagay na malabo pa para sa'yo. Kung may partner ka, asawa, lover, or kahit sa mga kapatid to, kasi naman yung close contact mo in relations, na parang meron kayong hindi pagkakaunawaan. Meron kayong miscommunication or inaakusahan ka niya ng mga bagay na hindi mo naman ginawa. Parang ganon. So make sure na makipag-usap. Linawin ang mga dapat linawin. Ang power mo ngayon, makinig. Be humble. And harapin yung issue ng may kababaang loob. Ipaunawa mo na, huy, mali yan. Huy, mali yung akala mo. Huy, mali yung pagkakaintindi mo. Parang ganon. So, communicate. Lahat naman ng bagay madadaan sa matinong pag-uusap, di ba? So, reach out. Kapag alam mong medyo may magulo or may gusot, dapat ikaw mismo yung magpaubaya na, sige, pag-usapan natin yan. Ipapaliwanag ko sarili ko para malinaw tong mga bagay na ito. Parang ganon. Okay? Clarify natin. Lovers is being clarified by the King of Pentacles. It's all about you. Talagang being the bigger person. And telling na kailangan maplansya natin to para maasikaso ko na lang yung mga dapat kong maasikaso. Hindi dapat maging hadlang yung mga maling akala, maling paniniwala, miscommunication, mixed signals, mga ganyan. So talk. Lahat naman yan. Kayang-kaya mong pag-usapan, di ba? Kung halimbawa, business partner din yan, kailangan talaga matyaga kang i-open ang communication mo. Kasi nga, meron kayong inaalagaan, meron kayong inaasikaso. So, be open. Be free to really talk about kahit yung mga mahihirap na bagay or komplikadong bagay. Dapat nga, mas pinag-uusapan yan dahil komplikado nga siya, di ba? At the bottom, judgment. Kailangan mo magising sa katotohanan. Kailangan mo ma-realize yung totoo, yung katotohanan sa isang bagay. Kaya hindi pwedeng bulag-bulagan, hindi pwedeng bingi-bingihan. Kapag yan yung truth, yan yung issue, pag-usapan agad para makaalpas, maplansya, at walang komplikasyon soon. Okay? In your fortune, you have the end card. May mga bagay na matatapos na ngayon. Kung ano man yung mga paghihintay, pagbagal, paghinto, pagpaplano, talagang start na to ng new cycle. New beginning for you. Kaya I'm very, very excited. Especially season mo to, Leo, di ba? Buwan mo to time mo to. So, be happy na aalpas ka na sa lumang energy or lumang cycle, lumang buhay. Iiwanan mo na yung trabaho na yan, yung love life na yan, yung friendship na yan, yung pangarap na yan. Kumbaga parang nagbabagong bihis ka. Nagbabagong pananaw ka. Yakapin mo yung bago. Kasi nandoon yung direksyon talaga ng buhay mo. Okay? So, wag ka nang malungkot sa mga natapos. Wag ka nang manghinayang pa sa mga lumaylay or nawala. Ibig sabihin lang niyan, may bagong darating. Mabilis to, kaya be excited. Okay? And card, the Four of Wands. Nako, sabi dito patungkol sa mga goal mo, kailangan mo talagang mag-transform. Kung ano yung kabitaw-bitaw, bitawan na. Kasi nga, mararamdaman mo this week na parang, uy, hindi nakakatulong yung bagay na yon sa pag-abot ng goal ko. Uy, parang yung suffering ko sa bagay na yan, parang enough na. Parang sobra-sobra na. Baguhin ko na nga, I need to reinvent. I need to improve. I need to chase new things.
para matumbok ko yung goal ko. Halimbawa, ang goal mo makabili ng bahay, pero yung trabahong to ay nakakapagpatagal sa goal na yun. So, why not mag-upscale or maghanap ng bagong trabaho para maabot yung goal na bahay? O kaya, feeling mo tapos na yung cycle ng friendship na ito, nakaharang sila sa goals ko sa buhay. So, you really need to let them go para makapag-focus ka dito. Okay? At the bottom, the Eight of Swords. Feeling mo kasi, nakulong ka na stuck ka dyan eh. Feeling mo hindi ka makagalaw. Parang pinipigilan ka niyan to achieve what you want. Kaya sabi mo, lalaya na ako dito, ayoko na. Toxic na or parang sinemento lang ako dito, inugatan lang ako dito. So, set yourself free. Free, free, free. At doon mo malalaman yung para sa'yo talaga. Okay? In your divine messages, meron kang the Ten of Cups. Sabi dito, gather your family. Okay? Be closer to your family. Kung malayo ka man, nasa abroad ka, lagi ko itong pinapayo, maraming paraan to be closer with your family. Internet, FaceTime, mag-Zoom meeting kayo everyday. No? You really need to be there for each other. Minsan sa sobrang busy natin, nakakalimutan natin yung pangailangan ng anak, ng bunso, wala siyang kausap sa bahay, 'di ba? Parang kailangan nandun kayo for each other. Para magkaroon kayo ng hugutan kayo ng lakas sa isa't isa para maabot niyo yung common goal. Okay? Focus kayo sa inyong mga minimithi. Focus kayo sa inyong mga pangarap ng sama-sama. Sabay-sabay. Iisa ang goal, iisa ang motivasyon, kumbaga. Okay? Narinig ko rin dito dahil birthday month mo to, parang panahon to for you to bond with them. Punta kayo sa park, kung ayaw gumastos, kahit sa bahay lang. Basta bonding time. Dahil season mo to. Sila yung magbibigay sa'yo ng additional battery to fight more or to achieve more. Okay? Ten of Cups. Dalawa kunin natin. The Eight of Swords and the Chariot card. Yes, pag feeling mo stuck ka, pag feeling mo parang nangihina ka or hindi ka makagalaw, you have your family to go to para bumalik yung energy mo at makalaban ka pa, 'di ba? Para makadire-diretso ka pa with a Chariot card. Kasi pag feeling mo mag-isa ka lang, Three of Swords, marami kang kasawi ang palad, marami kang mga pain, rejections, disappointments, heartbreak. Ang hirap kayanin mag-isa, no? Lalo kang nakukulong dun sa hindi na ako makagalaw, hindi ako makahanap ng paraan dahil sobrang sawing palad. 'Di ba? Pero kapag nandiyan ang pamilya, isang tawag lang, isang communication lang, sisigla ka ulit eh. Parang gaganahan ka ulit na, hindi, kaya ko to para sa pamilya eh. So you will fight and get that courage to continue with what you're doing. Okay? Kayang-kaya yan. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have scales, keep your life in balance. Yes, balansehin ang buhay, huwag masyadong sumubsob sa trabaho, maghanap ka rin ng time for yourself, for your family, for your loved ones. You have crib, birth, or conception of a child or enterprise. Meron daw pong isang mabubuntis sa inyo or ready na mga anak or may additional family member. Congratulations. Meron ding magsisimula ng isang bagong negosyo. Congrats po. You also have peacock, beware of great pride. Sabi dito, babaan ng loob, sabi ko nga kanina, learn to listen, learn to communicate, be humble. Ladder, yes. Nakita ko talaga kanina yung hagdan. Wow, wow, wow. This is really destined for you. May hagdan ka paakyat ng iyong tagumpay. Nako, unti-unti ka nang bumabangon, bumabawi. Next level ka na. Congrats po. Ang outcome ni Leo for August 3 to 9, the Knight of Wands. Sugod daw. Kapag dumating yung balita, kapag dumating yung acceleration, nagpaplano ka pa lang, panahon na to para i-ariba. Aribang-ariba ka na patungo sa bagong journey na magpapaunlad sa'yo. Antabayanan ang text, call, chat, or email this time patungkol sa mga ilalaban mo at gagawin mo. Simula na to, Leo, kaya mag-excite ka na. Kung meron mang mahihinto, meron ding aandar. Okay? The Knight of Wands, meron kang The Magician card. Uy, minanifest mo daw yan, hiniling mo yan. Akala mo dati imposible lang, pero ayan, mag-a-arrive na. Kaya anong dapat gawin ni Leo? Maniwala sa sarili.
Meron kang skills, meron kang tools, meron kang experiences para ipambala dyan, para magawa yan. Huwag mo laging isipin na hindi mo kaya. Kayang-kaya mo. And the right time is now. Congratulations. At the bottom, the Six of Swords. Lalarga ka na, aandar ka na, hindi ka na stuck, hindi ka na nakatenga. Kung akala mo walang mangyayari, ito yung linggo na magpapasulong para sa'yo. Congratulations. Okay? So Leo, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Ano ba tong birthday question mo? Sagutin natin. Inhale and exhale the answer to your question. Meron kang the Tower card, the Magician card, and the Devil card. Okay. At the bottom, meron kang the Four of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, Leo, pagdating sa mga goals mo, merong dapat magbago. Meron kang gustong tumbukin meron kang gustong maganap sa buhay mo. Pero para bagang merong dapat magbago. Merong dapat kang harapin na, uy, ito ang reality. Napansin ko na merong taong minamanipulate ka tungkol sa bagay na yan, sa question mo. It feels like merong katotohanan na dapat kang makita. Parang pinapasakay ka lang. Merong manipulative energy dito tungkol sa isang tao na dapat mong kausapin about sa isang goal. I feel like hindi siya tapat sa'yo. Parang alam mo yung feeling na pinapasakay ka lang para makuha niya yung gusto niya from you. Tapos ikaw, syempre, parang naniniwala ka, ang tamis ng dila, ang tamis ng mga sinasabi niya, ang galing magsalita, ang galing mag-persuade. Pero you need to realize now na parang teka nga, parang too good to be truth ito. Parang masyado akong pinapasakay sa mga magandang bagay. So, kailangan buwagin mo yan. Kailangan mo makita na parang, uy, may mali sa sistema, may mali sa kanyang sinasabi, may mali sa kanyang pinapakita. So, wake up, Leo, wake up and do the right thing. Kung mawala ka sa grip na yan, tignan mo yung buong katotohanan para makagawa ka ng tamang hakbang paabot sa goal mo. Beware of manipulators. Beware of people na parang sobrang bait, sobrang nice. Lahat ng ginagawa niya palaging perfect, palaging tama. Lahat ng sinasabi niya laging superficial, no? So change. And make sure na alam mo yung ginagawa mo at nakabase ka sa yung reality. Okay? For now, the answer to your question is a no. No ito. Change ka pa, bago pa. Mayroon pang ibang paraan para abutin yung goal na yan without dealing with this person. Save yourself from a disaster or from mistakes. Okay? I-direct ang sarili. So, mga Leo, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung August 3 to 9. Sa po kayo nakaresonate, comment below, basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you po mga mahal kong Leo for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.